Yung mga tao kasi ngayon, mahilig silang manghimasok sa buhay ng may buhay. Okay. Na wala naman silang karapatan. Usap-usapan ngayon ang plano ni Mark Heras na posibleng lumipat sa United States kasama ang kanyang pamilya, isang desisyong maaaring magtulak sa kanya na iwan ang industriyang bumuo sa kanyang pangalan. Years from now, gonna go to the States na parang Matapos ang mahigit 2 dekada sa showbiz, tila haharap siya ngayon sa isa sa pinakamabigat na desisyon ng kanyang buhay, ang pumili sa pagitan ng karera at pamilya. Pero gaano nga ba katotoo ang lahat? At ano ang hindi sinasabi sa likod ng balitang ito? Sa mga nakaraang buwan, naging laman ng usapan si Mark hindi dahil sa proyekto, kundi dahil sa isang viral na video kung saan siya ay emosyonal at umiiyak. Marami ang agad humusga. May nagsabing wala na siyang trabaho. May nagsabing gipit na siya. May nagsabing laos na raw siya. Pero nilinaw niya, hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pamilya. Sa kanyang asawa na si Nicole Donesa, sa kanyang mga anak, at sa takot na baka masira ang lahat. Pero bakit ngayon lang siya nagsalita? Ayon kay Mark, hindi siya agad nag-explain dahil hindi pa siya handa. Nasa pinaka-vulnerable siyang estado noon, emosyonal, pagod, at hindi malinaw ang isip. Sa halip na magsalita at lalong palakihin ang issue, pinili niyang manahimik muna at ayusin ang kanyang pamilya ng pribado. Sa kanyang panayam kay Boy Abunda, doon lang niya nagawang ilabas ang buong katotohanan noong handa na siya at kayanan niyang harapin ang publiko. Inamin ni Mark na dumaan sila sa matinding hindi pagkakaunawaan. Umabot sa puntong gusto niyang lumayo sandali. Pero hindi niya kinaya ang ideya na mawalay sa kanyang mga anak. Doon siya tuluyang bumigay. Isang ama na takot maiwan. being a dad na alam kong mahihiwalay ako sa kanila for, na hindi ko alam kung ilang days, ilang weeks. Nag-breakdown ako, Tito Boy. Pero para mas maintindihan kung bakit ganoon kalalim ang kanyang emosyon, kailangan balikan kung paano siya pinalaki. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Hindi lumaki si Mark sa traditional na pamilya. Siya ay pinalaki ng kanyang dalawang daddy, sina Daddy Hermie at Daddy Claudio, isang gay couple na tumayong tunay niyang mga magulang. Bata pa lang siya, sila na ang nag-aruga sa kanya. Hindi lang sa pangangailangan kundi sa pagmamahal at gabay sa buhay. Lumaki siya sa isang tahanang may disiplina. Yung tipong may curfew, may paalala, may gabay sa bawat desisyon. Tinuruan siyang magsumikap kahit wala pang kasiguraduhan. At igalang ang bawat taong makakasalamuhan niya. Pero higit sa lahat, lumaki siya na puno ng pagmamahal. Isang uri ng pagmamahal na hindi nakabase sa anyo ng pamilya kundi sa lalim ng pag-aaruga. Hindi niya naramdaman na may kulang sa kanyang pamilya dahil buo ang suportang ibinigay sa kanya ng kanyang mga daddy mula pagkabata hanggang sa pagsikat niya sa showbiz. Sila ang naging manager, taga-alalay at unang tagahanga niya. At proud si Mark sa kanyang pinagmulan. Hindi niya ito ikinahiya, bagkus ipinagmamalaki niya ito bilang pundasyon ng kanyang pagkatao. Pero dumating ang pinakamabigat na yugto ng kanyang buhay. Sunod-sunod na wala ang mga taong bumuo sa kanya. Unang pumanaw si Daddy Claudio noong 2014 dahil sa komplikasyon ng diabetes. Isang pagkawala na sobrang sakit dahil isa ito sa pinakaunang haligi ng buhay niya. Sinundan ito ng kanyang biological mother noong 2016 na pumanaw din dahil sa sakit. At parang hindi pa sapat ang lahat. Ilang buwan lang ang lumipas. Pumanaw naman si Daddy Hermie dahil sa cardiac arrest. Sa loob ng ilang taon, nawala lahat ng mahalaga sa kanya. Wala siyang kapatid. Nag-iisa lang siya. Walang kaagapay sa pagdadalamhati. Walang kahati sa sakit. Isang araw, may pamilya siya. Sa sumunod na mga taon, nawala silang lahat. Hindi niya itinago. Dumaan siya sa depresyon, sa matinding lungkot, sa pakiramdam na parang wala na siyang kakampi sa mundo. At marahil, dito nabuo ang lalim ng kanyang pagkatao ngayon. Isang lalaking takot mawalan, isang lalaking kumakapit sa pamilya, isang lalaking gagawin ng lahat para hindi na maulit ang sakit na naranasan niya, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit ganoon na lang ang emosyon niya nung nagkaroon sila ng problema ng kanyang asawa. Kaya siya umiiyak, kaya siya natatakot, dahil alam niya kung gaano kasakit ang mawalan.
At sa gitna ng lahat ng ito, nadagdag pa ang isang isyu na lalong nagpainit sa usapan, ang pagbebenta niya ng kanyang sasakyan. Nag-viral ang mga larawan at video kung saan makikitang nasa isang car showroom si Mark upang ibenta ang kanyang kotse. Agad itong binigyan ng malisya ng ilan. May nagsabing desperado na raw siya. May nagsabing gipit na. May nagsabing eto na ba ang pagbagsak? Pero muli nilinaw ni Mark, hindi ito totoo. Ayon sa kanya, ang pagbebenta ng sasakyan ay bahagi lamang ng kanyang lifestyle at practical decisions. Mahilig siya sa kotse at bahagi ng hilig na iyon ang magpalit, mag-upgrade at mag-manage ng assets. Hindi ito tanda ng kahirapan, kundi tanda ng pagiging practical at strategic. At dito mo makikita, ibang Mark na talaga siya ngayon. Hindi na siya yung batang artista na umaasa lang sa kasikatan. Isa na siyang ama na marunong mag-manage ng pera, ng negosyo at ng buhay. At ngayon, may panibagong desisyon na naman siyang haharapin, ang paglipat sa United States. Plano ni Nicole na maging nurse doon, isang propesyon na may mas malaking kita at mas stable na kinabukasan. At bilang asawa, handa si Mark na sumunod, kahit pa ibig sabihin nito ay iwan ang showbiz, kahit pa ibig sabihin nito ay magsimula ulit sa isang lugar kung saan hindi siya kilala. Pero hindi ito simpleng desisyon. Dahil sa kabilang banda, nandito ang industriya na bumuo sa kanya, ang mundong nagbigay sa kanya ng pangalan, ng oportunidad at ng buhay na meron siya ngayon. At kahit ngayon unti-unti siyang bumabalik. May mga proyekto, may mga bagong shows, may comeback na unti-unting nabubuo. Kasabay nito, tahimik din niyang pinapalakas ang kanyang buhay sa labas ng showbiz. Pumasok siya sa negosyo at hindi lang basta isa. May meat shop siya na patuloy na lumalago at nagkaroon na ng maraming branches sa iba't ibang lugar tulad ng Maynila, Cavite, Laguna at Pangasinan. Mayroon din siyang crayfish business at iba pang food ventures na nagbibigay sa kanya ng tuloy-tuloy na kita. Ibig sabihin, hindi na siya umaasa lang sa showbiz. May pundasyon na siya, may fallback, may seguridad na kahit anong mangyari. Kaya ang tanong, kung kaya niyang mabuhay dito, bakit kailangan pang umalis? Dahil minsan, hindi lang ito tungkol sa pera o career. Minsan, ito ay tungkol sa kapayapaan, sa bagong simula. Sa buhay na mas tahimik, mas simple at mas nakatuon sa pamilya. Pero may kapalit ang lahat. Kapag iniwan niya ang showbiz, walang kasiguraduhan kung babalik pa ang parehong oportunidad. Walang garantiya na babalikan pa siya ng industriya. At alam niya yon. Kaya hanggang ngayon hindi pa niya kayang tuluyang bitawan. Nasa gitna siya, sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap. Sa pagitan ng pangarap at responsibilidad. Pero kung may isang bagay na malinaw, hindi na ito tungkol kay Mark bilang artista. Ito ay tungkol kay Mark bilang ama, bilang asawa, bilang anak. Na minsang naulila at ngayon ay ayaw nang maulit yon. At kung darating man ang araw na piliin niyang iwan ang showbiz, hindi iyon dahil sumuko siya, kundi dahil pinili niya ang mas mahalaga, ang kanyang pamilya. Pero ang kwento niya, hindi pa tapos dahil sa mundong ito laging may posibilidad ng pagbabalik. At baka lang ang pag-alis na ito ang maging simula ng mas malaking pagbabalik. Abangan natin.